Isang paalala. Ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Earl, ang inyo pong Campmaster. At ito, ang Philippine Campfire Stories. Tuloy po kayo sa ika-103 gabi ng San Telmo Society. Kumusta ka na? Sana ay napapakinggan mo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. This episode's disclaimer is voiced by Pamela. If you want to share your version of the disclaimer, you can record it and send it to campfirestoriesph@gmail.com. If this is your first time listening to the San Telmo Society segment of our podcast, ito ay ang mga narrated stories sent by the listeners of the show. Halo-halo ang ating mga topics at iba't ibang mga sources ng katatakutan. Pero ang bottom line, it's all rooted in our primal fears. Now keep in mind that not everyone has the same tolerance for scary stories. One story could be truly terrifying, but to others, baka parang simpleng kwento lang. I would advise that before you leave any comment online, just take it easy. With that out of the way, pumunta na tayo sa unang kwento ngayong gabi about a supposedly NS1 encounter survivor. Pakinggan natin ang kwento ni Ross from Cebu. Dear Campmaster Earl, magandang gabi, umaga o tanghali po sa inyo, pati na rin po sa mga avid listeners mo. Just call me Russ, tubong Cebu at nandito ngayon sa ibang bansa bilang OFW. I am an avid new listener since last year. Pagpasensyahan nyo na lang po ang Tagalog ko at hindi po ako masyadong bihasa. To cut the story short, simulan po natin noong baby pa ako. Kinuwento po ito ng mama ko sa akin. May kakambal daw po ako, but unfortunately, namatay po siya noong bata pa due to amoeba. Pero, bago nun, lumipat ng bahay sila mama at papa at nangupahan sa isang lumang bahay malapit sa pinagtatrabahuhan ni papa. Buntis daw po si mama noon sa amin ng kambal ko at kabuanan niya na. Habang naghahakot ng gamit yung mga parents ko ay may lumapit daw na matanda sa mama ko, sabay sabing, "Hala, iha, malapit ka ng mga anak. At ang laki-laki na ng tiyan mo." Titig na titig daw yung matanda sa tiyan ni mama. Ni hindi man lang daw tumingin sa mata ni mama. Nasa tiyan lang daw yung mga mata ng matanda habang kinakausap sila ni mama. Sinagot naman po ni mama na, "Oo nga po, purya buyag." Or puwera usog sa Tagalog. Sumagot naman daw po yung matanda na, "Ingat ka, iha." Habang nakatitig pa rin sa tiyan ng mama ko habang paalis. Nang matapos ng maglipat sila mama at papa, napag-alaman nilang taga-ibang purok daw po yung matanda at talagang doon yun dumadaan papuntang sentro, kaya hindi na lang nila inisip pa. Nagdaan mga araw at lagi na lang mag-isa si mama sa bahay at naka-duty yung papa ko sa trabaho. Napansin niya daw na araw-araw dumadaan yung matandang babae at humihinto talaga sa harap ng bahay nila mama at nagmamasid ng ilang segundo. Nawiwirdohan na si mama at medyo natatakot na kaya sinabi niya kay papa kung ano yung napapansin niya. Sabi naman ni papa na hayaan na lang, baka na-amaze lang sa tiyan ni mama or na-miss niya lang ang mga apo niya. Kaya nagkipit-balikat na lang din si mama. Isang gabi, habang natutulog na sila mama at papa, nagising si mama dahil para daw may nakamasid sa kanya. Parang ang init. Kaya unti-unting iminulat niya daw yung mga mata niya. Wala naman daw po siyang nakitang kakaiba. Pero may naririnig siya sa bubong ng bahay. Parang may naglalakad sa yero. Kasi tumutunog yung bubong. Hindi daw pupusa yun kasi ang mga hakbang ay mabibigat.
Kaya ginising niya daw po si Papa dahil sa nerbiyos at baka inakyat na sila ng magnanakaw. Dali-dali naman daw pong kumuha ng baril si Papa. Active kafgu si Papa noong araw. At sinigawan na kung sino man ang nasa itaas ay bumaba na para walang masamang mangyari. Dahil sa kakasigaw ni Papa, nagsipaglabasan daw po mga kapitbahay nila Mama. Inakyat din daw po nila ang bubong pero wala naman daw pong tao or pusa. Kaya nagtaka ang lahat. Sabi nila, baka daw po inaaswang si Mama. Si Mama ko naman ay takot na takot kaya simula sa araw na yun, parati po siyang nagsasaboy ng asin sa harap ng bahay at sa kwarto nila. Napansin din ni Mama na hindi na humihinto yung matanda at tuwing dumadaan daw, ang bilis daw maglakad. Fast forward, nung nanganak na daw po si Mama sa amin, ay malulusog daw po kaming dalawa. Maganda naman daw po yung paglaki namin. Dumadaan pa rin daw po yung matanda. Isang araw, habang nasa labas si Mama at karga ako at nasa duyan yung kakambal ko, dumaan ulit ang matanda. At this time ay huminto ulit at kinausap si Mama. Sabi ng matanda, Hala, katampok sa imong mga anak. Kalami ko si On. Sinabihan na lang po ni Mama na, "Wag naman po Lola at purya-buyag." Pagkasabi nun, umalis na daw po yung matanda. Kinagabihan daw noon, inapoy kami ng lagnat ng kakambal ko. Sobrang taas daw po. Sabay kami nagkasakit. Natakot si Mama at sinugod daw po niya kami sa ospital kasi nagkukumbulsyon daw po kaming dalawa sa sobrang lagnat. Tumitirik daw po yung mga mata namin dahil sa init. Unfortunately, eksaktong 2:00 ng madaling araw, nangitim na yung kakambal ko at bumigay din ng hindi kalaunan. Habang nasa emergency state pa rin ako, ang ginawa nila Mama ay ginapos daw ako ng pulang ribbon. Dahil sumpa daw po yun. At para hindi ako sumunod sa kakambal ko. Sa awa ng Diyos ay umayos daw po yung kalagayan ko at nailigtas ako. Yung kambal ko ay nawala sa edad na 6 na buwan at idineklara ng doktor na amoeba daw po ang sakit namin. Hindi kayang paniwalaan ni Mama kasi malinis siya sa mga gamit at inumin namin ng kakambal ko. Wala na lang silang nagawa ni Papa. Sa araw ng burol ng kakambal ko, mayroon daw malaking uwak na laging nakadapo sa bubungan. 2 araw na sunod-sunod ang pagbalik ng uwak. Nasa ospital pa rin ako nung mga araw na yon at under observation habang nakaburol ang kambal ko sa bahay. Nang nailibing na yung kambal ko, hindi na ako ibinalik ni Mama sa inuupahan naming bahay at pinadala niya ako sa bahay ng lola ko. Inabangan daw po ng Mama ko yung matandang babae sa labas ng bahay na inuupahan namin. At noong nagpakita ito, ay hinabol ni Mama ng itak. Hindi ko ma-imagine. What if hindi naman talaga aswang yun? Kawawa naman. Pero if aswang yun, paano niya kaya nakuha ang kapatid ko? Anyhow, hanggang dito na lang po muna. Sa next story na lang po ulit. Thank you po. Take care and God bless. Ras. Hi Ross, napakagandang kwento naman ito at alam kong mahalaga ito sa iyo kaya salamat at napili mong kwento ito sa amin dito sa Campfire. Sa totoo lang hindi ko alam kung ano nga ba ang sasabihin ko kasi hindi ko naman alam kung ano nga ba yung nangyari. Kung aswang ba talaga yung nagtiktik sa mama mo nung nagbubuntis pa siya or nung pinanganak kayo or baka nagkataon lang. Para pala sa mga hindi nakakaalam, yung ginamit ni Russ na term na cargo, referring dun sa papa niya na may baril, means Citizen Armed Force Geographical Unit. As the name implies, parte sila ng pamayanan pero nabibigyan sila ng training paano maging handa sa mga iba't ibang mga bagay at kasama dito ang maghawak ng mga armas or firearms. Napag-google din kasi ako. Anyway, sabihin na nating aswang nga si Lola at talagang siya ang dahilan sa pagkawala ni Kambal.
at nagtataka ka kung paano niya nagawa without being close to your mama. Nabasa ko dati na ang aswang doesn't even need to be physically touching their victim to eat them. Ang ibig sabihin ay they can feed off their victim's life force from a distance. Parang yung ginagawa ng manananggal, yung may mahabang dila siya na kasing nipis ng sinulid. Parang I would imagine ganun din yun, pero invisible yung sinulid. Does that make sense? I could be wrong, at kung may nakakaalam man sa mga listeners what could have happened, let us know by leaving a comment sa Q&A section sa Spotify ng episode na ito. Salamat Ross para sa magandang kwento. Tigil muna tayo sa kwentuhan. Magbabalik tayo for another story, that and more coming up next. Sa pagbabalik ng San Telmo Society ng Philippine Campfire Stories. Our next storyteller is Cherry and her dreams of impending death in her circle. Pakinggan natin ang kwento ni Cherry. Hi Camp Master Earl, my name is Cherry from Bulacan. I just want to share my story. I actually don't know where to start, but here it goes. I can see death. This started when I was still pregnant with my son, who's now 15. Our neighbor died. I know that sudden death really happens, but this one, I dreamed about it. A voice in my dream said, "Patay na si tatay." Then she died the next day. Of course, most of us would say that it's just a coincidence, and that's what I thought too. But it happened again. This time my son was already 2 weeks old. I didn't know who's going to die, but I dreamed of a coffin. And then the next day we received a call that my mom's cousin died. And then I told them that I already knew that someone's going to die, pero hindi ko alam kung sino. Then another neighbor of us died. Same thing happened. I dreamed of a coffin, lights, and flowers for days before he died. Natakot pa nga ako noon. Sabi ko baka mamamatay na ako. Then when that old man's wife died, I already warned my mom ahead of time. She died on my birthday. That morning, I told my mom, "Nay, mamamatay na si Kalita." She was already aware of my dreams. Then that afternoon, habang nagluluto kami, she received a call from that old woman's sister, which was a close friend of mom, na patay na daw si Kalita. Nung kinwento ko sa manugang nung matanda, biniro niya pa ako na wag mo akong papanaginipan na. With my uncle, it was different. This time it happened while I was awake. Pabalik pa lang ako sa work noon from long days off because of my birthday, na before I used to celebrate for 4 days. I worked in the graveyard shift that time, kaya tumutunga nga muna ako before ako mag-ready for work. So ayun nga, my uncle was already in the hospital back then. Then around 6 p.m. before ako maligo, nasa labas pa ako ng bahay. Nakasilip sa pinto dahil sinisilip ko yung balita sa TV. May biglang malamig na hangin sa likuran ko and it lingered a little. Then napasabi na lang ako na, "Rest well, tito. Mamimiss kita kainuman." Then I told my kuya na mamamatay na si tito kaya he's the one who called me when they got the news that our tito passed. May napagkwentuhan ako matatanda about those and they were inviting me to join them one Holy Week. Aakit sila ng bundok na pinupuntahan ng mga manggagamot tuwing mahal na araw. But I didn't join them kasi sabi ng brother ko, that may prompt sa pag-open or pagiging active ng third eye ko. Now, I still have those dreams when someone's going to die. Wala naman ako magagawa but to pray for their souls. I have a lot of weird or scary stories. I will share it next time pag sinipag ako mag-type. I hope to
hear this story from one of your episodes. Thank you so much and best of luck to your show. Cherry. Hi Cherry, salamat sa kwento mo. Some people have actually experienced premonition of death. It can also come in forms of dreams like what you had. Hindi naman ibig sabihin mangyayari lagi ito. Maaaring these are just signs from the universe or the higher being that you adhere to. Ano ba ang purpose nito? It depends kung sino ang nakaka-receive ng premonition. To consider and cherish more time with their loved ones, to find closure sa mga bagay na nakabinbin sa buhay nila, to make peace with the inevitable. Makapaghanda? Maraming mukha ang kamatayan. Yung iba sa atin, nakikita pa nila ito bago pa man tayo sunduin. Pero one thing is for sure, parte ito ng life experience nating lahat. We have another story tonight. Trigger warning for mentions of murder and violence. Ito ang kwento ni AD na hiram niya mula kay Kuya Jonel. Pakinggan natin ang kwentong ito. Hello po Camp Master. Good day po sa inyong lahat, sa lahat ng campers out there. Recently ko lang po na-discover yung podcast nyo, pero kahit ganun, almost mauubos ko na po yung episode sa sobrang interesting and captivating na mga stories. By the way, you can call me AD. I just want to share a story po after kong mapakinggan yung kay Kuyang security guard. This was way back I think 10 years ago. It's not really my story pero story ng neighbor namin na si Kuya Jonel. Katabi lang ng bahay namin yung bahay ni Kuya Jonel. Sa tabi ng gate namin is kalsada, tapos may mga gutter, yung pwedeng upuan ng pagtatambayan. He had a friend na may third eye, vision or sixth sense, basta parang ganun. That time daw, malalim na yung gabi, like magwa 1 or 2 a.m. na. Sumama na lang sa kanya yung kaibigan niya at makikitulog lang sa kanila. Pero dahil hindi pa nga sila inaantok, napagpasyahan nilang tumambay muna doon sa mga gutter sa labas ng bahay. Wala nang masyadong tao, tahimik na yung paligid, nagkukwentuhan lang daw sila ng kaibigan niya nang bigla itong tumahimik. Maya-maya, parang namutla daw. Tinanong niya kung bakit. Anong nangyari? Biglang sinabi ng kaibigan niya na, "Pre, may namatay na dito, no?" Sabi naman ni Kuya Jonel, "No, pinagsasabi mo, pre?" Parang na-weirdohan na siya, same time kinabahan. Biglang sabi ng kaibigan niya, "May nakita ako, may lalaki. Meron siyang saksak sa katawan. Tumatakbo, humihingi ng tulong. Para siyang tinaga. Tapos dito sa mismong kinauupuan natin, dito siya napahiga. At talagutan ng hininga." Kinilabutan at natakot daw si Kuya Jonel at nag-aya ng pumasok sa bahay. Tumakbo daw silang dalawa papasok ng bahay. Kinabukasan na nila pinag-usapan yung nakita ng kaibigan niya. Parang mabilisang flashback daw yung nakita ng kaibigan niya. Nagsindi din sila ng kandila doon sa may gutter kung saan tinanong nila ng mga taong magtatagal lang nakatira doon kung may nangyaring ganun nga. Napag-alaman nilang may namatay ngang lalaki doon at tinaga nga ng mga kaaway at saka namatay. Hanggang dito na lang po. Salamat po sa pagbabasa ng story ko. Keep safe, Camp Master, at sana mas maging successful pa po ang Philippine Campfire Stories. AD. Hi AD, ang intense naman ng kwentong to. Maiksi pero ang lupit Yung episode pala na ni-refer ni AD ay yung episode kasama si Randy kung saan may nabanggit siya na isang krimen sa isa sa mga naging trabaho niya as a security officer. That was episode 182. Napakalagim naman din nung nangyari sa multong nakita ng kaibigan ni Kuya Jonel. Sana nakakuha siya ng justice. Siguro collectively we can all say a little prayer for his soul. Yun lang naisip ko na pwede natin gawin sa mga bagay na ganito. Tulad ng lagi kong sinasabi, we can all take pleasure in hearing scary stories. Pero kailangan wag nating makalimutan na bago ka makarinig ng mga ganyang klaseng kwento, ibig sabihin may nangyaring hindi maganda. Gaya nito.
medyo intense mga kwento ngayong gabi. Banlaw muna tayo ng mga comments from previous episodes dito sa ating segment called The Camper Shoutouts. Ayan, sa episode 218, sa mga stories ni Delphina at ni Ella, sabi ni Will Bautista, grabe na talaga yung mga sound effects mo, Camp Master. Nung narinig ko yung trumpets na galing pa dun sa Siren Head sa Creepypasta, pinanindigan ako ng balahibo. Ramdam ko yung takot. Yan, Will, buti ka pa pinanindigan. Hindi, joke lang. Thank you for sharing that comment. Yung nakakatakot nga yung Siren Head sa Creepypasta. Yung Siren Head sa Creepypasta, yung parang isang monster na ginawa nila doon. Tapos, yun yung parang nilalamon niya yung ingay ng bibiktimahin niya sa pamagitan ng mga tunog, gumagaya siya ng mga tunog. So, di mo maririnig kapag sumisigaw ka na habang pinapatay ka. Yun. Sphinx with double X. Sabi, puro cliffhangers. Ang galing. Sharing another scary experience soon. Camp Master. Dance. Ayan si Dance pala tong Sphinx, no? Ayan, Dance. Sige, kwento ka lang. We can always go for a recording. I'm sure na-miss ka na ng mga listeners ng Campfire. Joel Casada says, I'm an avid listener of your podcast since 2023 and I can say this episode po talaga yung nakapagpatayo ng balahibo ko, knowing na hindi naman ako matatakotin. More stories and more power to your podcast. CM. Joel, maraming salamat sa iyo. It's all combined effort. Siyempre ng mga listeners na nag-send ng stories, yung pagbuboses natin sa storya, at syempre yung mga production team natin for sound effects, tsaka yung mga musical sound imaging na ginagawa natin. So yun, it's a combined effort nating lahat, kaya na-enjoy natin yung mga ganyang kwento. Ruila Ann Mary Mentino, sabi niya, OMG Camp Master, I also tear up after listening to genuinely scary stories. Yun. Ganun yung nangyayari sa atin kapag sobrang takot tayo. Di napoproseso ng utak natin yung stress na nangyayari sa isip natin. Kaya yun, napapayak tayo. Pareho tayo. Episode 213, SS94, sabi ni Sir C. Uy, si Sir C. Ang sinister ng vibe ng White Lady. Tama ka dyan, Sir C. And last, episode 215, SS96, kay Jasper and Jean. Sabi ni Hannah Tupala, I love this. This is my new wake-up buddy sa work. And kakaiba yung gising mo pag biglang tumaas yung balahibo mo from listening to these stories. Good morning, Hannah. Yan, sana gising na gising ka pag nakikinig ka ng mga bagong episodes natin. And that's it for Camper Shoutouts. Kung gusto mo ring marinig yung name at mga sinasabi mo sa buhay-buhay, ay mag-iwan lang ng iyong thoughts sa ating social media post at syempre sa Spotify Q&A section ng episode na ito. Paano mo makikita yon? Punta ka lang sa Spotify app, search the Philippine Camper Stories at sa latest episode ay may Q&A na nagtatanong na anong tingin mo sa episode na ito. Babasahin ko mapipiling sagot sa mga susunod na episodes, and just remember to be kind whenever you share your thoughts. Dahil ang podcast na ito ay mananatiling safe space for everyone. See you sa next shoutout. And dito na po nagtatapos ang ating kwento for our campers na feeling mo ay good job ang podcast sa pagsama sa iyo sa mga araw-araw na gawain at naiibsan ang pagkainip mo. Medyo feeling generous ka today, you can send love and appreciation by giving monetary tips sa ating PayPal account. You can search earlm.work@gmail.com. Siyempre yung link na yun ay makikita mo naman sa ating episode show notes. Kung gusto mo naman ng mga video content at iba pang additional content, magpunta ka sa Patreon page and subscribe there for as little as $1 to $5. Pwede ka magpunta sa patreon.com/campfirestoriesph at mag-subscribe ka na. You'll get to have access sa ating full video podcast agad-agad. Kung gusto mo namang makapanood ng libre, ay magpunta ka sa YouTube at hanapin ang Philippine Camper Stories channel. Nandun yung mga short previews ng mga videos na nasa Patreon. Yun.
You can also subscribe there kasi libre naman. And if you really want to help, you can also stay for the ads at the end of the show kasi those ads keep our show running for free. Ayan. Anyway, panghuli, kung may kwento ka pa na gusto mong i-share sa atin, isend mo na yan sa campfirestoriesph@gmail.com at babasahin natin yan sa mga susunod na San Telmo Society episode. Muli, maraming salamat sa iyong pakikinig. Magkita tayo muli sa susunod na kwento. Ako si Earl at ito ang San Telmo Society segment ng Philippine Campfire Stories. This podcast may be based on true events with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously. Any similarity to real individuals or events is coincidental.